Maagang nagising si Carmen para mag-ayos ng mga paninda niyang ulam. Sabado kasi ng araw na yun at wala siyang pasok sa eskwela. Kaya siya muna ang maglalako ng mga paninda nilang ulam ng kanyang lola. Tanging ang lola na lamang kasi niya ang natitirang pamilya niya dahil sa maliit pa lamang siya. Iniwan na siya ng kanyang ama at ang ina niya naman namatay sa panganganak sa kanya. Kinuha na lamang siya ng lola niya at ang lola na lamang ang nagpalaki sa kanya. Dahil sa tumatanda na ang lola niya, siya na lamang ang naglalako ng mga nilulutong ulam ng kanyang lola pagkatapos ng kanyang klase. Madami naman ang bumibili sa kanya at mas nakakabenta siya doon sa may malapit sa construction site sa kanilang barangay. Doon kasi malakas ang kita niya. Marami namang kalalakihan ang humahanga sa kanya. Bukod na kasi sa masipag siya, taglay niya ang pambihirang ganda na animoy nakakaakit sa mga kalalakihan doon. At may lalaki doon na palagi siyang pinagpapantasyahan. Habang nag-aantay si Carmen, ay nilapitan siya ng isang lalaki na sa tingin niya nasa edad 30 pataas. Inalok pa siya nito ng malaking pera kapalit ng katawan niya na ikinagalit naman niya at doon nasira ang kanyang araw. "Wala ka bang anak, Manong?" Galit na tanong ni Carmen sa lalaki na binabastos siya. "Basta pag-isipan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Andito lang ako kung kailangan mo ng tulong." Sambit naman ng lalaki sa kanya na si Pablo. Hindi na lamang pinansin ni Carmen nang tuluyan na siyang iwan ni Pablo. Marami nang bumibili sa kanya ng ulam at isa-isa na itong lumalapit sa kanya, kaya agad naman itong nilahad ang mga paninda nito sa mga lalaking naroon. Mabilis naman agad na naubos ang kanyang paninda na kanya namang ikinatuwa dahil sa malaki na ang kita niya, maaga pa siyang natapos. Agad namang umuwi si Carmen at nadatnan pa ang lola niya na nagluluto ng kanilang pananghalian. "Oh, apo, ang aga mo naman ah. Ubus na ba agad ang paninda mo?" Tanong naman ng kanyang lola nang siya ay makita. "Opo lola, marami po kasing bumili sa akin." Sabat naman niya sa kanyang lola, sabay abot ng kanyang kinita. Dumiretso muna si Carmen sa kanilang banyo dahil sa maliligo na siya dahil sobrang init ang panahon. Papunta na siya sa loob ng banyo nang mapansin niya si Mang Ador na nakatingin sa kanya na agad naman niyang sinimangutan. Hay, ang tanda-tanda na ang bastos pa rin. Mahinang sambit niya sa sarili bago tuluyang pumasok sa banyo. Nasa labas bahay kasi ang kanilang banyo kaya makikita siya ng mga tao kung pumasok man siya roon. Matagal na kasing pinagnanasahan siya ni Mang Ador pero hinahayaan niya lamang yun at hindi na lamang pinansin. Wala naman siyang kaalam-alam na tumungo si Mang Ador sa likod ng kanilang banyo at doon ay nakikita siya nito. Habang nasa loob si Carmen at nagsisimula ng maligo, lingid sa kaalaman niya ay nandoon si Mang Ador. Hindi naman mapigilan ni Mang Ador ang makaramdam ng init, kaya naman nagawa niya ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Palabas na si Carmen ng kanilang banyo nang may bigla siyang narinig sa likod ng kanilang banyo na parang may nalaglag na kung anong bagay. Agad namang tinignan na iyon ni Carmen, ngunit wala siyang nakita kung ano man ang naroon, kaya hinayaan na lamang niya iyon. Bagkus ay nagtuloy-tuloy na siyang pumasok sa maliit niyang silid para makapagbihis. Sa kabilang banda, pawis na pawis si Mang Ador dahil sa napatakbo ito ng mabilis nang bigla nitong masagi ang isang bagay. Mabuti na lamang hindi ito nakita ni Carmen ng mga oras na yun. Samantala lumabas na si Carmen sa kanyang silid para sabay nang magtanghalian ng kanyang lola. Ilang oras pa na pagkain nila, agad naman silang natapos at siya na lamang ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Nang matapos na si Carmen sa pagligpit, agad naman siyang inutusan ng kanyang lola na bumili ng gamot nito at magpalengke na rin siya para sa ititinda nila bukas. Agad naman iyong sinunod ni Carmen at hindi rin nagtagal, lumabas na siya ng kanilang bahay para bilhin ng mga iyon. Hapon na rin na makabalik si Carmen sa kanilang bahay. Bit-bit ang mga pinamili. Nadatnan na lamang niya ang kanyang lolang natutulog, kaya hinayaan niya na lamang ito.
at saka na lamang niya gigisingin pag natapos na siya sa mga ginagawa niya. Mabait na bata kasi si Carmen at wala namang reklamo ang lola niya sa kanya. Dahil bukod sa masipag siya sa pag-aaral, porsigido pa siyang makatapos kahit ang hirap ng kanilang sitwasyon. Magdidilim na ng mga oras na yun at akmang pupuntahan niya ang lola niya sa silid para gisingin. Nagulat pa siya nang makasalubong ito na pangiti-ngiti pa sa kanya. Dumiretso naman ang lola niya sa kanilang kusina. Nang bigla na lamang siyang nagulat sa kalabog na galing roon. Nakita na lamang niya na nakahandusay na lamang ang lola niya sa sahig. Kinabahan man sa nakita, agad naman siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Ilang oras pa ang lumipas, nadala na ang lola niya sa ospital. Nalaman niya na may malubhang sakit pala ang lola niya at kailangan niya ng malaking pera para sa panggamot ng kanyang lola. Parang binagsakan siya ng langit at lupa dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera. Nanatili lamang siyang nakatulala sa isang tabi at iniisip niya kung saan siya kukuha ng pera para sa gamot ng kanyang lola at pambayad ng hospital. Hindi siya makatulog ng gabing iyon sa kakaisip. Hanggang sa isang umaga, naisipan niyang humiram sa mga kakilala. Marami naman ang tumulong sa kanya. Kaso nga lang, hindi pa rin sapat ang perang naipon. Sa kakaisip niya, napadpad siya sa tapat ng construction site at doon niya naalala ang sinabi ni Mang Pablo sa kanya. Kaya agad niya itong hinahanap at sa hindi kalayuan, nakita niya ito. Agad naman siyang lumapit dito habang abala itong nakikipag-usap sa mga taong naroon. Hindi naman sa mayaman si Mang Pablo, pero may pera ito dahil ito ang humahawak sa mga taong nagtatrabaho roon. Mang Pablo, pwede ka bang makausap saglit? Pautal-utal pa na sabi ni Carmen dito. Kaya naman, agad siyang napansin ni Mang Pablo. Ano ang atin, Ining? Tanong sa kanya na para bang nagtataka pa ito sa kanya. Naalala niyo po ba yung sinabi niyo sa akin kahapon? Nahihiyaman na tanong niya pa rin habang pautal-utal. Bakas naman sa mukha ni Mang Pablo ang kakaibang ngiti dahil sa narinig nito mula sa kanya. Agad naman siyang dinala ni Mang Pablo sa isang sulok na sila lamang dalawa at walang ibang taong makakakita sa kanila. Kinakabahan man ay nagpaubaya naman siya sa lalaki. Wala naman kasi siyang magawa dahil sa kailangan niya ng pera pang dagdag sa kanyang naipon. Sandali lang ho, bigyan niyo po muna ako ng pera bago po natin ito gawin. Pautal-utal na sambit niya sa lalaki habang nakasandal siya sa pader. Agad namang inilabas ni Mang Pablo ang pera at hindi na nito binilang iyon at agad na iyong ibinigay sa kanya. Akmangahalikan na sana siya ng matanda nang bigla na lamang may dumating na lalaki kaya agad naudlot ang balak ni Mang Pablo sa kanya. Nahihiyaman, binalik niya rito ang pera at akmang aalis na siya, ngunit pinigilan siya ni Mang Pablo at pilit binabalik ang perang ibinigay nito sa kanya. Kunin mo na ito, Ining. Mamaya puntahan mo na lang ako sa address na yan. Sambit naman ito sa kanya, sabay abot ng isang maliit na piraso ng papel kung saan doon nakalagay ang address. Kinuha naman iyon ni Carmen, pati na ang pera at dali-dali na siyang umalis sa lugar na yun. Dali-dali naman siyang tumungo sa hospital at agad na binayaran ng mga bill nila. Nabili na rin niya ang gamot ng kanyang lola. Nang nasa tapat na siya ng pinto, parang kinakabahan pa siyang buksan yun. Unti-unti niyang binuksan ang pinto at nakita niya ang kanyang lola na gising na habang may katabi itong nurse na nag-aasikaso rito. Agad naman niyang nilapitan ng lola at niyakap niya ito habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Mabuti naman po't ayos na kayo, lola. Paiyak pa na sambit niya at baka sa mukha niya ang saya dahil okay na ang kanyang lola. Tinanong naman niya ang nurse kung kamusta ang lagay ng kanyang lola at nalaman niya rito na kulang lang pala sa sustansya ang kanyang lola kaya ito ay nahimatay. Sa susunod na Sabado pwede na silang makalabas, dagdag pa ng nurse sa kanya.
Sobrang saya naman niya nang malaman niya na maayos na ang kanyang lola. Hanggang sa inabot na niya ang dalang mga prutas at gamot sa lola niya, na ipinagtaka naman ito kung saan galing ang mga yun. Nagdahilan na lamang siya na galing iyon sa mga kapitbahay nila na nagbigay ng tulong at nag-aalala sa kanila. Ganun ba, apo? Salamat naman kung ganun. Sambit ng lola niya na nakahiga lamang. Tanghali na ng mga oras na yun at hindi pa siya nakakakain mula kahapon. Kaya ay naisipan na lamang niyang lumabas at tumungo sa karinderya sa harap lamang ng hospital para bumili na makakain nilang dalawa. Nagpaalam na muna siya sa kanyang lola na bibili ng kanilang pagkain. Sinabihan na lamang ang lola na magpahinga muna. Habang naglalakad ay agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang isang maliit na pirasong papel. Tinignan niya iyong mabuti at nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba siya sa pinag-usapan nila ni Mang Pablo. Meron man siyang pagpipilian sa kanyang isip-isip, hindi siya tutuloy at babayaran na lang ang pinahiram sa kanya. Ngunit naisip niya kung saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking halaga para ipambayad niya kay Mang Pablo. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang siya dahil sa wala na siyang magagawa kundi itutuloy na lang niya ang kanilang pinag-usapan. Hinayaan na lamang niya at nagsawalang bahala na lamang si Carmen at bumili na ng kanilang makakain. Bumalik naman siya agad sa silid kung saan nandoon din ang lola niya na nagpapahinga na. Ginising niya ang lola para kumain. Nang matapos na siya sa pagpapakain sa kanyang lola, nagpaalam siya rito na uuwi muna sa kanilang bahay dahil sa kukunin niya ang ibang mga gamit nito at gabi na siyang makakabalik sa hospital. Pumayag naman ang lola niya sa kanya at agad rin siyang umalis ng hospital habang ang lola niya bumalik na sa pagpapahinga. Tumingin pa siya sa kanyang lola at parang nagdadalawang isip siya na umalis. Nilakasan na lamang niya ang loob at tuluyan niya nang iniwan ng lola. Habang nakasakay sa jeep, parang kinakabahan siya hanggang sa nakababa na siya. Ngayon ay nasa tapat siya ng hindi kalakihan na bahay. Dahan-dahan naman siyang tumungo ron at ngayon nakatayo siya sa harap ng pinto. Nagdadalawang isip siya at kinakabahan, ngunit napabuntong hininga na lamang siya at kumatok na sa pinto. Ilang beses pa na pagkatok niya, pinagbuksan naman siya ni Mang Pablo. Alam ko na darating ka kaya inayos ko na mga dapat ayusin. Sambit naman ito sa kanya na baka sa mukha nito ang kakaibang ngiti. Pinapasok naman siya sa loob at nakita niya ang gara ng loob ng bahay. Nagtataka man, nagawa niya pa ring magtanong, "Wala ka bang kasama dito? Asan ang asawa mo, Mang Pablo?" Pautal pa niyang tanong sa lalaki at nagtataka pa dahil sa wala man lang siyang nakitang ibang tao. "Wala akong asawa at mag-isa lang ako namumuhay sa bahay na ito," sagot naman ni Mang Pablo sa kanya. Pinaunlakan pa siya nito ng pagkain at mga maiinom habang pinaupo siya sa malambot na sofa. Agad namang tinanggihan niyo ni Carmen, bagkus gusto na lamang niyang matapos agad ang kanilang gagawin. Nagpaalam muna si Mang Pablo sa kanya na maliligo muna ito at agad namang umalis at tumungo sa banyo. Habang si Carmen naman, tahimik lamang na nakaupo at pinagmasdan niya pa ang paligid ng bahay. Hindi rin nagtagal, lumabas na si Mang Pablo sa banyo nito na nakatapi lang ng tuwalya. Agad naman itong lumapit sa kanya at tinabihan siya sa pag-upo. Nakayuko na lamang siya dahil sa nahihiya pa siya rito. Unti-unti namang nakaramdam si Carmen na para bang may humahaplos sa likod niya. Tumingin siya kay Mang Pablo at unti-unti siya nitong hahalikan. Hindi man pumalag si Carmen nang magkalapat na ang kanilang mga labi. Hinayaan na lamang niya na halikan siya ni Mang Pablo. Wala naman nagawa si Carmen, bagkus nagparaya na lamang. Pinagmasdan pa siya ni Mang Pablo na ikinahiya naman niya. At hindi nga nagtagal, ginagawa na nila ang bagay na iyon. Wala nang nagawa pa si Carmen, kundi ibigay ang kagustuhan ni Mang Pablo kapalit ng ibinigay nitong pera sa kanya. Lupaypay at pawisan silang pareho nang sila ay matapos.
Ilang saglit pa, nakatulog ang lalaki habang katabi niya. Dahil sa hindi niya yun kagustuhan, pumatak ang kanyang mga luha. Natatakot siya na baka wala nang lalaki ang magkagusto sa kanya. Pilit naman niyang itinulak si Mang Pablo para makaalis na siya. Ngunit nang tumayo siya, parang nakaramdam siya ng sakit. Pinilit na lamang niyang tumayo at magbihis habang hinahayaan na lamang niyang natutulog na lalaki. Akmang lalabas na siya nang nagulat siya nang bigla naman siya nitong hinawakan sa kamay. "Pag may kailangan ka, nandito lang ulit ako." Sambit ni Mang Pablo sa kanya, sabay ngiti nito sa kanya. Hindi na lamang niya iyon pinansin, bagkus ay tuloy-tuloy na siyang umalis sa bahay na yun. Paika-ika naman siya naglalakad at bakas pa sa kanya na nahihirapan. Gabi na nang makarating siya sa hospital at nang makapasok na sa silid, nadatnan na lamang niya ang kanyang lola na mahimbing pa ring natutulog. Naupo na lamang siya sa silya at tinabihan ng kanyang lola habang unti-unti na ring umaagos sa mga luha niya sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ang dumi-dumi niya. Napapaisip na lamang siya kung sana buo ang pamilya niya, kung sana nandito ang ama't ina niya. Hindi niya yun mararanasan at wala siya sa ganoong sitwasyon. Pero kahit anong isip niya, hindi iyon mangyayari. Siguro kapalaran na talaga niya ang ganito. Nagulat na lamang siya nang may humaplos sa kanyang ulo at nakita niya na gising na ang lola niya, kaya napayakap na lamang siya rito't napahagulgol. Nagtataka man ang kanyang lola kung anong nangyari sa kanya, ngunit hinayaan na lamang siya nito hanggang sa naisip na lamang niya na itulog ang sakit sa kanyang nararamdaman. Na baka paggising niya, panaginip lamang ang lahat ng ito. Nagising na lamang siya at napagtanto na umaga na. Akala niya na nanaginip lamang siya sa nangyari. Ngunit nang tumayo siya, bakas pa rin ang hapdi. Doon niya napagtanto na totoo pala ang lahat ng yun. Nagtataka man ang kanyang lola kung bakit pa ika-ika siya sa kanyang paglalakad. "Anong nangyari sa iyo, Carmen? Bakit ganyan ang paglalakad mo? At bakit gabi kang dumating dito?" Sunod-sunod na tanong ng kanyang lola na bakas sa muka ang pag-aalala para sa kanya. Nagdahilan na lamang siya na napatid ang kanyang mga paa at ganun ang nangyari sa kanya. Ilang araw din ang dumaan at tuluyan na nga silang nakalabas ng hospital. Pagdating nila sa kanilang bahay ay parang nanibago silang dalawa at nanibago din ang kanyang lola sa kanya. Dahil ng gabing yun, ang dating masiyahin na si Carmen parang tahimik na ngayon, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtataka sa kanyang apo. Nilapitan siya ng kanyang lola at agad naman siyang tinanong nito kung ayos lamang ba siya. Tumango na lamang siya sa kanyang lola at pilit pa siyang umiti rito. Alam niya kahit anong gawin niya, wala na siyang magagawa at hindi niya na maibabalik pa ang mga oras na yun. Naisipan na lamang niyang maligo muna sa kanilang banyo para maliwanagan ang kanyang pag-iisip. Habang nasa loob siya ng kanilang banyo, ay unti-unti namang nagsisimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa, natapos na siya sa kanyang paliligo at agad na tumungo sa kanyang silid at nagbihis. Doon na nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang mundo na ang dating Carmen na masigla at masiyahin, bigla na lamang naglaho. Nagtataka man ang karamihan sa kanya dahil sa pagbabago ng kanyang sarili. Naisip niya na kasi na ang makapag-aahon sa kahirapan nila ay ang sarili niyang katawan. Imbis na maglalako siya, naisipan na lamang niyang magtrabaho sa isang beer house na agad naman siyang tinanggap. Ilang buwan din ang nakaraan, madami na siyang lalaking nakasama at nasanay na rin siya sa ganoong sitwasyon na ikinalito naman ng kanyang lola dahil sa pagbabago niya. Hindi naman kasi nito masisisi at unti-unti na rin nakakaraos sila sa kahirapan dahil sa pinasukan niyang trabaho. Kaya nanatili na lamang tumahimik ang kanyang lola imbis na kumprontahin siya nito. Habang siya ngayon, nasa isang hotel na may kasamang dalawang lalaki. Malaki ang binayad sa kanya, kaya agad naman iyong pinatos ni Carmen. Pakiramdam niya ay isa siyang makasalanang nilalang na wala nang kinikilalang Diyos. Nagre-rebelde siya kaya niya nagagawa ang bagay na yun. Kaya niya nagagawang ibenta
kung kani-kanino ang sarili. Pakiramdam niya, napakadumi niya. Nawala na siya ng pangarap at nawala na rin ng direksyon ng kanyang buhay. Yun ay dahil lamang sa isang pangyayari na aminin man niya't hindi, nasiyahan din siya. Alam niyang nalulungkot ang kanyang lola sa kanyang ginagawa, ngunit wala siyang naririnig mula rito. Hanggat maaari kasi, umiiwas siya na kausapin ng masinsina ng kanyang lola. Basta ang alam niya, masaya siyang nabibili ang mga pangangailangan ng kanyang lola. Doon na nga tuluyang nasira ang buhay ng inosenteng si Carmen.